Ipinwesto na sa West Philippine Sea ang lumang barko na sabay-sabay aatakihin ng Pilipinas, Amerika at Australia sa ginaganap pong balikatan exercise sa Ilocos Sur na mangyayari naman ngayong araw. Una nang umalma ang Beijing sa planong pagpapalubog sa barko na made in China. Yan ang pampagising na balita ni Brian Castillo. Hinila na palaot ng tugboat ng Philippine Navy ang lumang warship nila na BRP Lake Calaraya. Ito ang magsisilbing target sa gagawing maritime strike exercise sa West Philippine Sea, hindi kalayuan sa baybayin ng Lawag, Ilocos Norte bukas. Ipopwesto ang BRP Calaraya sa dulo ng territorial waters ng Pilipinas o 8.5 nautical miles mula sa baybayin ng Ilocos. Ang eksena, ituturing itong kalaban sa laot na malayo pa lang. Susubukan ng pulbusin ng mga barko, eroplano at mga land-based weapons ng Pilipinas at Amerika. Nagkataon namang made in China ang BRP Calaraya. Kaya ang Beijing matagal nang nagbabala na ituturing nilang pambubuyo kapag pinalubog ang barko. Pero sabi ng AFP, we will be firing at the vessel but not necessarily sink it. So just simulations po of actual events that gonna come in. integration daw ng iba't ibang armas ng Pilipinas, US at Australia ang hahasain sa maritime strike exercise bukas. Ibig sabihin hahasain ng kasanayan ng mga sundalo na sabay-sabay umatake sa kalaban gamit ang iba't ibang asset at armas. It's not the question kung lumubog. The question should be asked if there was really integration from all these different components during the conduct of exercise. The other platforms will not be able to fire their particular part if at the very first strike, lumubog na kagad yung... Sa May 10 na magtatapos ang balikatan exercise. Pero ang China naman, hindi pa tinitigilan ng issue tungkol sa pinasok daw na kasunduan sa kanila ng AFP Western Command kamakailan. Nakapaloob daw sa kasunduan ng bagong modelo kung paanong aayusin ang tensyon sa Ayungin Shoal. Mariin itong pinabulaanan ng AFP. Pati ang Philippine Navy, kinastigo rin ang pahayag na yan ng China. I call this zombie stories. Long dead, but yet revived from the grave. The best approach for this is to put these stories rightfully where they belong, in the grave, never to be heard again. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.